Para po guys sa meron 11,000 na presyo, I think maganda rin po i-consider yung smartphone na to ngayon. Para nga po sa isang global release na smartphone. Dahil maganda rin po siyang gamitin as all-rounder na mid-range na smartphone na meron nga pong sulit na specs ngayon. Dahil naka-Snapdragon 7S Gen 4 nga po yung kanyang processor. Yan na po guys ang pinakamura ngayon na meron kanyang klase ng processor. Dahil madalas nga po, nasa around 20K pa yung mga smartphone po na meron kanyang klase ng processor. Actually, parang ito nga lang din po yung Redmi Note 14 Pro Plus last year. Pero guys, mas upgraded po yung specs ng Poco M8 Pro 5G ngayon. Saka kung maalala nyo nga po last year, dati nasa around 10K lang po yung presyo ng Poco M7 Pro last year. At ngayon, naging 13K na po yung kanyang SRP. Hindi ko lang po maintindihan guys kung magkano talaga siya yung kanyang SRP. Di nakakalito po yung pricing ni Poco M8 Pro dito. Dito nga po sa may Shopee ngayon. Pero mas okay pa rin po guys kung makukuha natin yung smartphone na to sa may discounted nga po na presyo niya. Sa may around 11,000 lang. At para nga po sa may ganyang presyo ngayon ng Poco M8 Pro, yan na po guys ang isa sa pinakasulit na smartphone ng 2026 na meron ganyang klase ng specs. Itong Snapdragon 7S Gen 4 powerful enough naman na po ito sa mga basic po na mga gagawin natin. At mas gusto ko po itong 7S Gen 4 compare po sa may Dimensity 7300 sa ibang smartphone brands. Bago ko po mahawakan yung smartphone na to guys, tumingin po muna ako ng review sa ibang mga nagre-review nga po ng mga smartphone na napansin ko po na maraming comments sa kanila. Mas gusto daw po nila yung flat display compare nga po sa may curved display, lalo nga po kung gaming. Actually guys, totoo naman yan. Mas okay po kung flat display tayo compare nga po sa ganito. Pero guys, itong display po ng Poco M8 Pro, actually flat display po siya. Same po siya guys ng display ng OnePlus 13 na meron pong 3D curved display. Hindi po siya katulad guys ng ibang smartphone na literal po ng curved display. Like po ng Tecno Camon 40 Pro 5G, saka po ng Poco X7 last year. Super slight lang po guys yung pagiging curve po ng kanyang display. Kung sakali po makakawakan nyo yung smartphone na to, sa unang tingin po guys, magkakamala nyo siyang curved display. Pero po pag nahawakan nyo siya, magmumukha siyang flat display pagka po nasa kabing na natin. Ito po guys yung quick comparison sa may display nila para po mag-catch yung ibig kong sabihin. Yan po guys yung display ng Poco M8 Pro. Compare po sa ibang smartphone na meron literal na flat display. Saka po sa literal na curved display. Ito pong si Poco M8 Pro, para nasa gitna po siya. Dito naman po sa may battery niya, meron po siyang 6.5 mAh siya battery with 100 watts charger. Panalo yan guys para sa may around 11K nga po na presyo. Sa ibang specs pala niya guys sa may display, naka 6.83 inches siya with 120Hz refresh rate. Naka HDR10+ and Dolby Vision at 1.5K nga po na resolution. Meron din po siyang Corning Gorilla Glass Victus 2 na protection sa may display. Saka po yung IP68 and IP69 na ratings. Well guys, yung ganyang pong klase ng display, isa lang po yung masasabi ko. Masyadong maganda yan para sa ganitong kamura nga po na smartphone ngayon. Sa Android version po niya, naka Android 15 po siya guys out of the box. Then meron po siyang 4 years na Android update. Ibig sabihin, aabutin pa po siya ng Android 19. I think overall po sa may display niya saka sa may build quality, maganda po ang Poco M8 Pro 5G. Lalo nga po naka Corning Gorilla Glass Victus 2 siya na madala nga po sa may ganitong presyo. Pero sa may frame po niya saka sa may back panel, dito guys naka plastic lang po siya. Itong napakalaking camera module niya guys, actually naka dual camera lang po yan. Na merong 50 megapixel na main camera, saka po 8 megapixel na ultra wide. Ang nakakapagtaka lang po dito guys, hindi na po yata siya naka Sony IMX sa sensor. Dahil yung last year model na Poco M7 Pro is naka Sony IMX po na sensor yon. Pero in fairness guys, maganda po yung quality ng camera niya. Dito nga po sa mga sample shots natin. Saka hindi po siya masyado exaggerated sa may kulay niya. Mas nakapokus po si Poco sa mas accurate po na kulay. Even itong front selfie camera niya, maganda po yung quality niya. Grabe guys, hindi po ako sanay kay Poco na binibigyan tayo ng magandang camera. Kaya hindi po porket Poco yung smartphone natin ngayon, pwede na po natin sabihin na sa gaming lang po siya malakas. Dahil even po yung camera niya, hindi rin po kayo mapapahiya dito guys. Meron nga rin po pala siyang supported na 4K 30fps sa video. Yan po yung sample natin. Hindi na rin po masama yan guys para sa may ganitong presyo. Dahil kahit paano maganda po yung video quality. Ito si Poco M8 Pro 5G. Sa totoo lang po guys, nung una ko pong makita yung presyo ng smartphone na to, medyo nagulat po ako. Pero po para sa may specs po na nakuha natin sa kanya, isa lang po yung masasabi ko. I think justified naman po yung price increase niya. Dahil yung kanyang specs po guys,
halos na-upgrade po lahat. Bukod nga lang po sa may camera na nawala nga po yung Sony IMX sa sensor. Ang kaso guys, meron lang po akong konting napansin dito. Hindi ko lang po sure guys kung medyo mina-mindset na po tayo ni Poco na itong Poco M series sila is mga nasa less than 15k na nga po yung mga presyo. Dahil last year lang po, yung mga Poco M series is nasa less than 10k lang po. Pero ngayon, biglang mga nasa less than 15,000 na. Ngayon guys, ito lang po yung point ko kung bakit ko po sinasabi sa inyo yan. Kung yung Poco M8 series is nasa around 10k to 15k po yung presyo, paano na po yung Poco X series naman? Dahil last year nga lang po guys, ang presyo po ng Poco X7 Pro is nasa around 12k po siya to 15k sa may base version niya. Pero ngayon nga po 2026, yung ganyan pong klase ng presyo ngayon na nasa kulang 15,000, Poco M8 series pa lang po yung makukuha natin. Dahil feeling ko lang po guys, kung ganyan po yung presyo po ng Poco M8 series, paano pa po guys yung Poco X8 Pro? Baka po yung maging presyo niya is mga nasa around 15k to 20k nga po na presyo. Well guys, sinabi ko lang po sa inyo yan. Dahil nga po mula Poco X3 Pro hanggang Poco X7 Pro, ang presyo po ng mga Poco X series is nasa less than 15,000 lang. Kahit po nagiging upgraded yung mga kanilang specs. Pero syempre guys, opinion ko lang po lahat yan. Malalaman po natin yan pagka lumabas na yung Poco X8 Pro kung magkano po yung magiging presyo niya. Ang pinanguhugutan ko lang po dyan guys is yung shortage nga po ng mga RAM saka po ng mga storage ngayon sa mga smartphone. Na feeling ko, ngayon pong 2026 is magtataasan po yung mga presyo ng mga smartphone ngayon. At feeling ko guys, konting minamanisan tayo ni Poco ngayon. Na yung mga smartphone po nila, medyo magtataas po. Starting nga po, dyan po sa may Poco M8 Pro. Dahil kung i-compare nyo naman po guys yung specs ng Poco X7 Pro, dito nga po sa may Poco M8 Pro, still guys, panalong-panalo pa rin po ang specs ng Poco X7 Pro pagdating nga po sa may gaming. Kaya kung sakaling Poco X7 Pro guys yung gamit nyo, wag po kayo magpapahype dito po sa may Poco M8 Pro kahit po malaki yung kanyang battery. Sa Mobile Legends, enough naman na po ang Snapdragon 7S Gen 4 para po makapaglaro tayo dito guys ng smooth. At syempre naka-dual speaker din yan with Dolby Atmos. At yes guys, maganda po ang speaker ng Poco M8 Pro. Magugustuhan nyo rin po ito guys kung mahilig po kayo mag-sound trip. Kung maglalaro naman kayo dito guys ang heavy duty games, okay naman po ito. Pero I suggest po, huwag nyo pong isasagad yung kanyang graphics. Dahil mabilis po siyang iinit. Mas okay pa rin po na maglagay tayo ng fan cooler kung isasagad nyo nga po yung kanyang graphics. Dahil nga po sa may Legend of Fimir. Pero kung matagal kayo maglalaro sa kanya at wala ka naman fan cooler, mas okay po guys na ilagay nyo lang po siya sa may medium saka po sa may high graphics. Huwag nyo pong isasagad sa very high graphics yung lahat ng settings niya. Dahil po kahit mga flagship po ng mga processor ngayon, nag-iinit nga po sa may Fimir. How much more po ang mid-range lang. Kung bibili nyo lang po guys ang Poco M8 Pro dahil nga po na-hype lang kayo at nagagandahan lang po kayo, suggest po guys, wag po muna kayo bibili ng smartphone na to. Dahil nga po, nagsisimula pa lang po yung 2026 at sigurado guys, marami pang lalabas sa smartphone na mas maganda po sa kanya. Pero kung nasa 11k lang po talaga guys yung budget nyo at kailangan nyo na po talaga ng bagong smartphone na meron pong overall na panalong specs, I think okay na po guys yung smartphone na to. Magandang upgrade na po ito kung naka G100 lang ang smartphone nyo or any smartphone po na mababa nga po sa may G100. Pero kung gaming po naman po yung hanap nyo ngayon, I suggest guys, maghintay pa tayo ng konting panahon or mag-ipon pa tayo ng konti. Dahil sigurado meron pa po mga lalabas sa mga bagong smartphone na mas malakas dito sa ganyang presyo din po guys. Dahil para nga po sa may around 11,000 pesos, I think okay naman na po guys yung smartphone na yan. Pero kung sakali nga po na nagustuhan mo lang siya or parang na-hype ka lang sa kanya, wag nyo nga po itong bibilin. Lalo nga po kung gaming po yung hanap natin. Dahil magdagdag ka na lang po guys ng 1K or ng 2K, makakabili na po tayo ng Poco X7 Pro na doble po yung lakas compare nga po sa may Poco M8 Pro. Lalo pa guys, yung titingin pa tayo sa mga channel po ng mga smartphone. Doon po guys, lalampasuin po ang Poco M8 Pro pagdating nga po sa may performance niya. Or baka sakaling pinag-iisipan niyo pong bumili guys ng Poco M8 Pro 5G sa may 512GB na version niya, I suggest guys, wag na po tayong bumili ng ganyan. Dahil kung sakali nga po na nasa around 15k or higit 15k po yung presyo ng isang smartphone natin, mas okay po guys na hintayin nyo na lang po mag-sale
yung Poco F7 na meron pong overall na mas magandang specs compare nga po dito. Naka 256 lang po si Poco F7 5G, pero yung kanyang performance at yung kanyang overall na specs mas maganda po dito. Pero kung Poco M8 Pro 5G po talaga yung gusto nyo, I think okay naman na po guys yung kanyang specs para po sa ganyang klase ng presyo ngayon. Dahil kung ikaw compare nyo nga po yung smartphone na to sa ibang smartphone brands like ng Honor X9D, ng Vivo V60 Lite, saka po ng Oppo A9, Oppo A6 Pro 5G, na mas mahal po yung presyo ng tatlong smartphone na yan. And yet guys, mas pangit po yung kanilang specs compare po kay Poco. And yun lang po guys yung mabili sa video natin. Palike na lang po kung nakatulong. Thanks for watching.